So what's up mga kalapatids, welcome back to John C. Bijon TV. Siyempre for this video magpe-prepare tayo ng mga ibon na ilalaban natin sa north. So siyempre magte-training muna yon. Magpupurga tayo, gagamitin natin in and out. So matagal ko nang gamit to, hindi na ako gumagamit ng pang manok kasi nga ano to parang mabisa siya. So talagang labas dito yung mga flat tsaka yung mga roundworm. Ayan. So mura lang pati siya. Kaya yung mga pangmanok, may mga gumagamit ng pangmanok, yung Bermex or Hammer, pero hinahati nila. So yung Bermex pwede mong hatiin sa 3 o yung Hammer kasi nga malakas yung pangmanok yun. So makikita nyo naman yung manok, ang laki. So ayan, malalaki yung manok, tapos yung kalapati maliit lang, di ba? So hindi pwedeng magkaiba sila ng timbang. Kaya pwedeng baka mamatay o yun yung pinaka worst case na mangyayari, mamatay. Pero iba, yung pagsusuka normal lang yun kasi doon nila nilalabas yung flatworm, yung round sa nadadamay nila sa dumi. So yun, pinasting ko sila kagabi, hindi sila kumain ng hapon. Ngayon tingnan nyo sila. So ayan na sila. So hindi ko pa nasusubuan, sinarado ko muna yung viewing nung ko sila lagay. Meron tayong 15 pieces. So, let's go na. So, ito ang ating unang biktima. Ayan. Menta nyo yung pinoscut natin. Ayan na sila. So, tumutubo na. Ayan, sa dulo. So, ano natin to? Nire-ready natin kasi dahil mag-training na tayo. Mag-road training na. So, syempre, 1 week na lang. Sa ibang club mayroon ng training antipolo. So hindi muna tayo nakasampangat kasi nga may pa yung pakpak. Tapos hindi pa natin nabitaw ng kahit konti. So bitaw natin ng kahit mga hanggang Laguna or Halahala bago tayo magsampa sa truck. So kaya natin pinupurga para at least syempre yung bago mag-training, malinis natin sila. Yan. Hindi na natin kini-cleansing Yan yung natural na lang. Purga lang. Tapos, more herbal na. So, gagamitin natin, siyempre, in and out. Babasahin muna natin. Para maganda ang pasok. Tapos, sagod-sagurin nyo. Tapos, lagay nyo dito. So, ito naman yung hindi natin pinorse cut. Yan. Pang-siyam. So, babagsak siya ng pansampo. So, sa training, okay lang yan. Huwag lang derby. So, kung aabutin yung, nagbilang kayo, aabutin siya ng training, pero tapos na siya ng derby, ayos lang muna. So, ulit. Pagod. Yan. Medyo magalaw ang camera natin dahil nakapatong lang siya sa flooring. Muga. Medyo malalakas na sila rumonda. Yung orasan ko nung nakaraan, umaabot naman ng kulang 1 oras, minsan 1 oras. So, ito pa yung isang pinorse cut ko. Ayan. Dalawa ulit sa dulo. So, sa nakikita ko, parang hindi naman ito sumablay. Wala kasi siyang nakikita ang bakat dun sa So, sana tuloy-tuloy. Magsusukahan yan.
So ito guys, meron tayong ilalaban na brown. So medyo nag-aano yung pakpak niya. Matagal paano kasi to. Ito yung mga unang batch, kasabay ito ng mga pang north. Anak ni Brownlee, tapos anak ni Inday. So si Brownlee, third place ng Pagudpod sa MMFC. Auction winner siya. Tapos si Inday, third place naman ng Ilagan sa NHPC. So si Inday, producer na natin yun ng mga finisher tsaka mga nagko-contender. So yung unang testing ko sa kanya, anak niya, iba-ibang cup. So nag 2 times matnog cracker. Tapos yung tama, 2 times matnog cracker, may putas lang yun isa. Tapos yung sunod na testing ko sa kanya, tawag dito, nag-contender ko naman sa MMFC, Bangkok na naman. So Tacloban lang nawala, pero contender ko siya. Pero sa local club, sa small club, nag-ano siya, third overall. So, tapos, sunod na testing, si Boss Mark, yung tropa natin na, pinahiram ko sa kanya, kasi siya naglipad kay Inday. So, pinahiram ko sa kanya, wala akong nalipad na anak, siya meron, isa. So, nag-Tacloban finisher. So, contender din yun, live hanggang Kalbayog. Tacloban lang butas. So, iba-ibang kak yung pinarisa ni Inday. So, ngayon, sabi ko, gamitin ko naman siya. Dito sa loop ko, 2 kak pinarisa niya yung magtatay. Yung si Brownlee, tsaka yung tatay niya, si tatay ni Brownlee, yung inbreed na Binstra namin. So, may panlaban siya ngayon. Gusto kong ilaban sana yung pitong anak niya. So, 5 anak niya dun sa tatay ni Brownlee sa inbreed Binstra. 2 kay Brownlee na 2 brown. So, tignan natin kung pero nakikita ko sa niya, maganda naman yung yung pinapakitang senyales ba. Kaya may kitaan mo sila ng parang kahit paano baka tumagal sa karera. So, syempre sana manalo. O, yun lang muna. Tuloy natin mamaya yung video, paulit-ulit lang naman, subo, tapos balik, tapos tapusin ko lang. Okay, so meron na agad. Flat. Ayan, sinuka yan. So, yan pa lang naman. Hindi ko alam kung sino yung dyan eh. Yun guys, so meron na naman nagsuka. Yung brown, ayan. Yun oh. So, pasintabi sa mga kumakain guys. Ayan. Kanya yung nilabas niya. Flat. So, yun yun, relax lang sila. Pero mamaya tatalab na yan. So, yung mga unang tinatamaan kasi, umi-epekto na talaga. Ibig sabihin, meron na talaga sila. Kaya nagre-react agad yung mga bulate. Pumapalag yan. Parang gustong pumapalag yung mga bulate na sila, kaya sinusuka nila. So yung roundworm, yung parang sa dumi naman nila sinasama yon. Yan. So pag ganito kasi ito niya. Wala siya. Lumabas yata, puro green lang. Papansin niyo yung ibon kapag ayan, susuka sila. Pansin niyo yung ibon kapag malalaman niyo meron silang mga bulati sa katawan. Pag yung dumi nila merong minsan may puti na parang bigas.
mga itlog yun. So pag ganon, ano nyo na, purgay nyo na. So ito, tatry natin. After neto, baka bukas paligo tayo. So ayun guys, time check tayo, 11:41. So papatukay na natin yung ibon na pinurga natin gamit ang in and out. Ayan. May nakalagay lang na pang conquer pero in and out. Tapos sa tubig nila lalagyan natin ng apple cider. So ito yung gamit kong apple cider. Ayan. With mother. Ayan. So presyo nya. Ayan. Wala naman nakalagay. So expiry nya ay 2026. Ayan, nabura lang. Isa yan. So apple cider. Tapos para ma-acidify yung ano nila, yung bituka. Tapos bukas bibigyan natin ng probiotics. Okay? Wala na. So ayun natin. Hirap. Walang nagka-camera sa atin. So karera, meron na tayong makakasama. Syempre yung bebe natin. So ngayon, tayo muna. So yung mga ibon, kita nyo, mga ngal-ngal. So pinurga sila. May mga labas na flat tsaka round. Ayun, may lumalabas pa doon. Ayun guys. So tatanggalin kayo. Ayun pa, may lumalabas. Yung mga round na yung lumalabas sa dumi nila. So yung flat sa bibig lumalabas yun. So bibigyan na natin. Ayan. So kayo guys, paki-comment naman o ano kung paano kayo nagpe-prepare ng iti-training nyo o yung mga panlaban nyo sa karera. Paano nyo sila pina-prepare. So sa akin ganyan, purga, paligo, tapos pagka yung sinasabi nilang pagpapalakas ng ibon, ano yun, paronda. So papalakasin nyo silang rumonda, at least lumilipad ng isang oras. So makikita nyo naman kapag yung ibon nyo pinaronda nyo, pinawawala sila. So dumadayo yun, ibig sabihin ano na yun, medyo malapit na kayo dun sa sign na pwede na silang itos. So yun yung sinasabi nilang pampalakas, yung pagpapalakas. So diba yung iba, hindi pa ako magtutos kasi papalakas pa ako ng ibon. So yun, papalakasin mo silang rumonda, papalakasin mo yung ano nila, hingal, para at least pag tinos mo mapalayo man, hindi agad sila mawawala. So ganyan. Okay, maraming salamat sa panonood guys. So sana nakatulong tong video kahit pa paano. So yun lang. God bless. Bye bye.